Magandang araw, ayan mga kababayan, and welcome back to our channel. Ayan, para sa mga bago nating pasok dyan, ayan, paki-like, share, and subscribe sa ating munting channel. Ayan, maganda yung pag-uusapan natin ngayon kay Attorney Topacio. Ayan, panoorin natin yung video at magbigay tayo ng reaction. Let's go! Unang-una, yung ICI, nasabi na natin yan. Bakit ba laging nandyan si Vince Dizon? Hindi ba siya ay alter ego ng presidente? Siya nag-iimbestiga. So parang ganun yun. Bahala ka, bumili ka ng kahit anong gusto mong damit. Pero nandoon, siya. karay-karay mo yung nanay mo. Hindi bagay ito. Hindi bagay ito. Di ba? Yung si Remulla, dumalaw doon nung DOJ secretary. Di ba? Nakausap yata niya yung chairman. Anong sinasabi ng chairman ngayon? Dapat daw may restitution. Same na sinasabi ni Remulla. Isa na lang ang sinasabi nila. Paano naging independent yan? Okay. Ngayon, eto nakakatawa. Kung saan-saan dinadala. Hindi ba nasaan ang nangyari doon sa mga binanggit ng mga congressmen? Ano na nangyari kay Martin? Ano nangyari sa maleta? Tahimik na lahat. Nasaan yung, di ba may binanggit na congressman? Yes. Si Hernandez, di ba sabi niya, pinipilit pa siya ni Lacson. Di ba, hindi, akala ko magbabanggit ka ng mga senador. Ayan, nakita natin lahat yan. Sabi niya, hindi po, nasa computer ko po mga congressmen. Tumigil na si Lacson doon. Wala nang in-schedule na investigasyon pagkatapos doon. Baga ngayon, ang gulo, ito mo ha, ginugulo nila, ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinupuntirya nila. Di ba? Paano mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan ng kasalanan? Yung negosyo ng tatay, wala namang binabanggit na Bongo rito eh. Ang tingnan nyo muna yung ghost projects, yung mga congressmen na binanggit. Ang daming binanggit na congressmen, wala akong nakikitang tinawag. Tinawag nyo si Martin. Isang beses para lang masabing tinawag nyo. Ginawa pa nga. Di ba? Hindi nyo naman sinabi sa amin kung ano na pag-usapan. Ngayon, pinofloat nyo pa na, baka pwedeng state witness ito. Paano magiging state witness if from all indications, kasama siya. Kasama siya. Siyang nasa pinuno, siyang speaker eh. Siya may control. Ngayon, ang ginagawa nila, PR move lagi. Pinakawalan ni speaker yung mga propagandist niya. Guest dito, guest doon, pinapalabas na wala siyang kasalanan. Nakikita niyo na yung pattern eh. Bago, yung mga diskaya na unang-unang nang banggit kay Martin, bigla mo ba naman sasabihin, hindi mo pa nga na-evaluate yung testimony? Ito na naman isa na naman ang sinasabi ng isang member ng ICI at ni Remulla. Hindi pwedeng gawing state witness ang mga diskaya. Diba? Si Singson, nagpa-interview, personal view daw niya yun. Bakit naman pinapublicize mo yung personal view mo? Member ka ng ICI. Parang si Lacson, diba? Tinuligsa siya ni Marcoleta. Bakit ka nagpapa-interview? Natingin mo hindi credible si Diskaya, mas credible si Hernandez. Mali na yun. Ito, ganun din ang ginawa. Nag-media rin sila. Sinisiraan nila sila Diskaya. Bakit? Hindi ko sinasabing walang kasalanan, pero ayaw nilang maging state witness ang mga Diskaya kasi baka kung sinong ituro. Ayaw nilang bigyan ng proteksyon. Gusto nila naiipit ang mga Diskaya. Bakit? Alam ko na ang game plan yan eh. Iipitin nila ng iipitin yan. Sa kanila sasabihin, sige, baka plunder yan, no bail. Pero pag sasabihin mo, walang kasalanan, si ganito, si ganon, si ganyan, hindi ka namin pipitin. Yun ang game plan dyan. Halatang halata natin. Kita mo yun ang nakakatawa nga rito. Di ba? Bakit naman pumunta na naman kay Bongo, yung sa CLTG, yung sa tatay ni Bongo. Ginugulo nila, tinatanggal nila. Ito pang isa, ito, report ito ng isang media organization. Basahin ko sa inyo. Verbatim, kinopya ko, baka sabihin nyo, nilalagyan ko ng kulay ito. May nagpadala sa akin. Ito, hanapin natin. Ito, kita mo ito. October 16, kahapon,
Yan. Okay. Ito ang storya ha. Basahin ko sa inyo verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte 1st District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City, sinabi niya na walang makakalusot sa mga taong nasa likod ng maanumalyang flood control. Sinabi niya na nag-uusap sila kasama si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remulla at ang Department of Justice. Bakit kinakausap yung Ombudsman tungkol dito? Hindi ba independent Yun. ang Ombudsman? Bakit sinasabihan nyo na Yun ganito, lang. ganon? Nakalimutan niyo Bakit ba? nagsasuggest kayo? Yun. Ito pa, natatawa ako kay Sandro. Sabi niya, hindi ko pinangpangunahan ng Pangulo pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang sona, ikukulong talaga nating lahat ng mga taong nasa likod ng mga kabulastugan na ito at sana sa next few weeks. Ikukulong natin. Legislator ka. Hindi ka nagpapakulong, boss. Grabe Gumagawa na. ka ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din Ala. ni Remulla, oo, dadalian natin yan. Akala ko ba independent? Bakit kumukuha kayo ng direksyon sa isang congressman kahit ba anak ng presidente yun? Hindi ba independent? Yes. Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si Remulla ang naging ombudsman, tuta yan ng Malacanang. Oo. Ito po, Naku, boss, malinaw ho yung direksyon niyo. Knock-knock. Eto ba, dagdag pa ng House Majority Leader na kung merong alam ang mga tao na anomalya sa flood control, sabihan lang siya. Kailan ka naging investigador ng ICI? Pwede sigurong sabihan siya. Isusumbong niya roon, siguro. Pero, bakit kumakausap na direkta sa ombudsman? Independent yan eh. Ang pangit ng dating boss. Ala. Na hanggang ngayon tingin nyo, alter ego ng Pangulo ang ombudsman. Bakit ikaw? Gagalit niya si Ka Joel. Nagpapakyut siya, sumasakay siya sa sa issue, nabubuking tuloy. Opo. Natau-tauhan nila yung ombudsman. Yan ang sinasabi kong danger. Yan Diba? na. Nakikita na yan. Kitang-kita na yung pattern. Kita mo ha? Eto. Nung sinabi niyang less than weeks, bumanat naman si Remulla, nagdidikta naman sa mga hukuman. Dapat daw, wala pang isang taon, wala pa nga daw isang buwan eh. Dapat meron ng resulta. Paano nangyari yun? Yan ang hirap kasi, kung hindi ka nakakakita ng loob ng courtroom, hindi mo alam ang nangyayari sa courtroom. Hindi mo pwedeng sabihan yung korte, bilisan nyo. As ombudsman, nag-imbestiga ka, magpa-file ka, yung korte may independence yan. Bakit ba gustong saklawan lahat ng executive ang lahat ng functions? Kanya ako, sinasabi ko sa inyo, wala na akong kumpiyansa dyan sa ICI. Meron pa tong, dapat daw walang dilatory tactics bago, kung hindi ba naman ulalo itong si Remulla, para siyang hindi abogado, sasabihin pa, dilatory tactics are always the problem. That's what lawyers get paid for. How to delay the case. May siraulo ka. Hindi abogado. Hindi mo alam kasi ang proseso. Hindi ka kasi nag-practice. Grabe yung paningin. Hindi ka kasi nag-practice. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa korte. Hindi mo alam yung due process. Hindi mo alam schedule yan. Maraming kaso. Kaya may calendar eh. Hindi mo pag-aari ang korte. Sumusobra. Kaya sabi sa'yo, isang damakmak na mayayabang. Yung administrasyon na to, may kultura ng kayabangan. Yung mga wag mo kung pag-utusan, mga ganyan. Pasalamat kayo, hindi ako nag-abogado. Di ba? Yari sila. Ay, nako. Ay, yes. Dapat daw erase ang bar ng evidence. Anak ng pating talaga ako. Ay, nako. Sir, Sunog, ayan, si Remulla. Kayo mga boss, anong masasabi nyo dito? Ayan, sa mga salita o sa video ni Atty. Topacio. May katotohanan naman po talaga yun. Kasi dapat, pag sinabing independent, hindi ka pwedeng magpa-ano dyan, hindi ka pwedeng magpa-dictate sa isang halimbawa, presidente o senado. Dapat independent nga eh. At saka hindi ka pwedeng makikipag-usap
doon sa mga isang opisyal ng gobyerno, kasi nga masilan yung hinahawakan mong office. Ombudsman yan eh. Yan yung mahirap dyan. Kaya kayo mga boss, ano yung masasabi nyo dito? Please comment down below, and please paki-subscribe sa ating munting channel, at paki-hit na rin ang notification bell. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli.